Good morning mga ka-farm. For today's video mga ka-farm, ipapakita ko sa inyo yung ating mga months old na manok. 4:30 AM magbabahog tayo. So maaga pa ako magbahog dahil Monday ngayon, may pasok ako 6:30, kailangan ko na pumunta sa school. So ipakita ko na din yung ating months old total population ng months old is almost 600. Selection na po, male and female, magkahiwalay na So ayan sila mga farm. Nakapaglagay na tayo ng bahog. So almost 600 heads po ito. At ito sa unang pitak or sa unang box nitong building na to ay andito yung mga female. Ayan, so ay mga farm, female itong mga nandito, may male pero pailan-ilan. So yun naman sa kabila, andun yung ating mga male naman. Ayan, tatawid tayo dyan mga ka-farm para makita ninyo yung ating mga Rhode Island Red na 3 months old. Ayan, so ito yung una natin na kulungan. So pagkain nito nila mga farm, Valuemax 2. Ayan. So lumalabas na po sila. Medyo malamig kasi, kaya may cover ito dito na plastic. So alam nyo mga ka-farm, maganda pala na yung ating cover ay plastic, yung harap. Alam nyo kung bakit? Lalo na kapag madami tayong mga alaga na na mga manok, magandang plastic yung cover natin sa front dahil visible yung loob. Kita natin kung may tao ba sa loob. So mabilis makita dahil plastic, transparent. So pag takapal or yung mga luna na tinatawag, hindi natin alam kung may tao na sa loob. Yun lang, konting tips. So pasensya na kayo, medyo madilim dahil 4:30 AM pa mga ka-farm. Pakita ko lang sa inyo yung ating mga months old sa kabila. Yan, so dahil nga may pasok, yun, kailangan ko talagang umagap ng pag-asikaso sa mga manok namin. Yan. So andito tayo sa pangalawang kulungan. Ayan mga ka-farm, yung ating pangalawang kulungan. Ito yung sabi ko kanina ng mga male. Ayan, so yung sa kabila yung female, andito naman yung mga male. Ayan, almost 3 months old. May mga male pang nakahalo doon. Ganon din dito, may female naman. So dito sa dulo, ito yung pinakang first area na binababaan ng ating mga manok kapag galing nila sa battery type. So dito medyo madami to. Ayan mga ka-farm, sa gilid. Ayan, binulabog natin sila ng maagap. May nakahalong isa dahil may butas na kalusot dito. So pinainom na namin sila kagabi ng Vetmen Pro. Ayan, so alam nyo, magandang gamitin si Vetmen Pro mga ka-farm. Alam mo, binabanggit ko na ngayon mga ka-farm yung gamot dahil nung una may nagagalit sa video natin, hindi daw tayo nagbabanggit ng gamot. So pasensya na po. Ngayon diretsuhin natin, banggitin na din natin or diretsuhin na natin yung tanong ng isa nating subscriber sa ating YouTube channel. Ano daw ba yung mixture ng sugar kapag ginamit natin silang electrolytes? So sa amin kasi talaga, or sa kahit saan, wala naman talaga kasing mixture na sinusunod ng sugar as electrolytes sa ating pag-aalaga ng manok, kahit Rhode Island Red man yan or broiler. So kadalasan gumagamit kasi sa brown sugar as alternative for electrolytes is yung ating mga backyard raisers. So kami dati ganun din, brown sugar talaga ginagamit naman until now naman.
Pero wala tayong mixture na sinusunod dahil walang level naman yung sugar. Ano? Ginagamit lang natin yun para makatipid tayo. So, isi-share ko na lang yung mixture na ginagamit ko dito sa farm ay sa bawat 1 gallon na tubig is gumagamit po kami ng 250 grams na asukal. So, matamis talaga siya mga ka-farm. Matamis. And then, bakit nga ba napaka bida ng asukal pagdating sa amin? Dahil nung dati kasi, nung kami is nag-i-start sa farm, hindi din namin alam yung about sa sugar. So, medyo kapos. And then, may nakakwento sa amin na technician na pwede daw gamitin si sugar. So, panahong yon mga 2017 yata or 2015, natatandaan ko pa, yung sugar nun, yung 1/4 na asukal na brown is parang 12 pesos. Mga ganun siguro or 17 kung di ako nagkakamali. So napakalaking matitipid. So kaya ganun na minahal yung asukal dahil mura. So doon naman sa mga nag-start na gumamit ng asukal, pwede din pala natin gamiting alternative as electrolytes, si molasses. Kami dito sa farm kapag walang asukal, kasi walang pambiling asukal, at may natirang molasses, so molasses po yung aming ginagamit. And then, ano pa ba? Dun sa ating sa ating YouTube channel, alam nyo mga farm, napakarami nagtatampo. Hindi daw tayo sumasagot sa mga mahahalagang tanong. Actually, hindi talaga natin nasasagot mga ka-farm dahil si YouTube channel natin ay almost 1 year na hindi nabubuksan. Dahil nagka-problema ako dun sa Gmail. And then ngayon naman is hoping na wag na sana magka-problema, sayang kasi natitenga si YouTube channel natin. At sisikapin natin na sagutin lahat yung mga tanong, And then sana yon mga ka-farm, may natutunan kayo for this morning. Kailangan ko na din kasi na mag-prepare kasi may pasok pa nga ako 6:30, papasok na ako. Yun. So ito pala mga ka-farm na almost 600 heads natin na months old ay bukod pa ito dun sa ating naka-battery type nung nakaraang video. So tapos na kasi ako magpakain doon. Videohan na lang natin baka tomorrow morning bago din ako pumasok, paglagay natin ng pagkain para makita nyo. And then papakita ko din sa inyo, abangan nyo din yung video natin doon sa ating hatchery and incubator. Ituturo natin yung tips doon kung paano ba mas mabilis ma-hatch yung egg kasi based sa experience din namin. So abangan nyo na lang. So ito na lang muna for today's video mga ka-farm. Thank you very much and then happy farming po everyone. So madilim. Thank you po.